Halimbawa, nakaskas nila yung ganyan, ayun, nakasayad yung kanilang mga paa, doon na nagkakaroon ng problema. Bumibingkong sila o nagiging sakang yung ating mga alaga. Good morning sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocoball of TV. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Check natin yung ating mga ibon. Yung dalawa kahapon, kung matatandaan ninyo, si Naruto, yung blue bar na dagit, at yung kapatid ni Angel na babae, pinasabay natin dun sa ating tropa para ihagis o i-self-toss dun sa may airport. Kung hindi ako nagkakamali, ang tansya ko 20 kilometers air distance din yun. Subalit, ang banggit sa akin ng ating kaibigan, sa Sukat, Paranaque na inihagis. Mas malayo yun, mahigit kumulang 25 kilometers air distance. Hinagis ng alas 8, bago pa mag alas 9, nakauwi na yung kapatid ni Angel. Pero si Naruto, hindi pa nakakauwi. So kagahapon ng hapon, sinilip ko, wala pa yung ating ibon. At hanggang ngayon, tignan nyo mga kalapatids. Oh. Ayan, wala pa. O, mapapahiya na naman tayo dito kay Sir Katzman. Shoutout sa iyo, sir, ng Kingdom of Saudi Arabia. Yung dagit nating ibon na si Naruto. Wala na naman. Kung matatandaan niyo mga kalapatids, hinagis natin dati yon, sinabay natin sa truck. 20 kilometers sa Bukawi, Bulacan. 2 araw bago nakauwi. Ngayon, ilang araw kaya bago makauwi. Samantalang ito, yung pares ni Jessie, yung nakaupo na yan sa pugad, halos saglitin niya lang yung liparan nila kahapon. At pagdating sa edad mga kalapatids, di hamak naman na mas matanda si Naruto kaysa dito. Mag 6 months pa lang ata ito, si Naruto mag-iisang taon na rin yung ibon na yun. Yun nga, hindi natin alam kung anong bloodline ni Naruto, dahil dagit lang natin siya, diba? Kung matatandaan ninyo, inampun lang natin dahil nga ilang beses na natin siya pinakawalan, pero bumabalik pa rin. So nagdesisyon na tayo na dito na lang muna siya hanggat gusto niya. Tapos nagustuhan pa siya ng ating isang kaibigan, kaya talagang kinukup natin siya dito. Pero ayan mga kalapatids, mukhang nagpapakilala na si Naruto sa atin. Anong dapat natin matutunan mga kalapatids na kanubi na nanonood? Dyan pumapasok yung importansya ng bloodline o yung pinagmulan ng ibon, yung genes ng ibon. Yun yung magiging pundasyon ng mga katangian at potensyal ng ibon. At sa comparison dun sa ating dagit na si Naruto versus dito sa ating ibon na kapatid ni Angel, makikita natin yung malaking kaibahan. Okay sana kung first time lang, kaya lang ilang beses na rin yan mga kalapatids. So sa ganyang kalayo pa lang nagkakaroon na tayo ng ganyang problema, what more pa kung malayo na ang liparan. So dun pa lang mga kalapatids, makakapag-desisyon na tayo kung dapat ba nating i-keep. Yan din ang importansya mga kalapatids na kanubi nung pagbabase sa performance, hindi sa itsura. Makikita nyo si Naruto, ang ganda ng kulay, blue bar, napakalinis, tapos yung katawan niya apple body, pero pagdating sa performance, kita nyo naman pahuli-huli. So hindi talaga mapagbabasihan ng itsura mga kalapatids. Yan, kung makakabalik si Naruto, di okay lang, tatanggapin pa rin natin yan dito sa ating kulungan. Pero sana mahanap niya na yung kung saan siya talaga nakatira. Sana ma-refresh sa kanya yung totoong pinanggalingan niya para doon na siya talaga umuwi. Samantala, kamustahin natin yung ating mga alagang inakay. Nilabas natin sila sa unang pagkakataon at eto na sila mga kalapatids. Isang 5 days old at isang 4 days old. At bala ko na nga sila sanang singsingan sa araw na ito, dahil etong aking isusuksok sa kanila medyo may kaliitan yung diameter o yung butas ng inner ring. Kailangan maging alisto tayo pagka ganito mga kalapatids na kanubi, dahil ilang araw lang pagka na ating nakaligtaan, baka mahirapan na tayo sa pagsuksok. Pagka ganitong kaliitan yung butas ng inner ring mga kalapatids, ay kailangan nakaantabay na tayo 4 to 5 days pagkapisa ng itlog. Depende pa yan kung medyo malaking bulas yung bloodline o yung lahi ng ibon ninyo, ng mga breeders ninyo. Pero kung sakasakaling ganito lang, walang inner ring at medyo standard lang yung butas niya, 6 to 7 days ang aking pagsisingsing pagka ganitong average lang yung butas ng singsing. Ito yung sa akin mga kalapatids, kulay pula, BBCM 2025 Summer. Isusuksok ko to dito sa naunang napisa mga kalapatids. Samantala, ito namang isang singsing na naririto sa akin, alright, kulay orange. Ito ay BBC 2025 Cavite NDR naman to, at sa Cavite, BBC Cavite. Alright, so dito natin to ilalagay sa pangalawang napisa mga kalapatids.
Ito ay dun sa ating kaibigan na kalapatid, si Sir Paul Ryan. So ipapasuksok niya sa atin to. At ito yung ililipad niya dun sa NDR next year, dun sa BBC Cavite. So sana mag-perform itong dalawang magkapatid na to na parehas ililipad sa BBC. Okay, susubukan ko ng suksukan to mga kalapatids. No animals were harmed during the filming of this video. Okay mga kalapatids, nasingsingan ko na tong 5 days at itong 4 days hindi pa pwedeng singsingan dahil maluwang pa ito mga kalapatids. So siguro sisingsingan ko to sa mga susunod na araw. Sa ngayon, kampante na ako kasi nasuksok ko na yung singsing na mas maliit yung inner ring at hindi na ako mangangamba na baka makaligtaan ko pa. At dahil narito na tayo, sasamantalahin na rin natin yung pagkakataon na linisin o palitan yung kanilang mga buhangin. At ito sa inyong harapan yung ating ipapalit. Nilagyan ko ng screen yung ilalim mga kalapatids, tapos ito yung buhangin ilalagay natin dito. Alright, so ang pinaka-purpose nyan mga kalapatids para maiwasan yung pagkabukangkang ng kanilang mga paa, mga hita. Kasi mga kalapatids na kanubi, kapag konti na yung buhangin na nandun sa kanilang pugad, minsan kasi natapon nila, hindi natin namamalayan, kumukonti na. Pagka ganun nangyari, sasayad yung kanilang mga paa dun sa pinakasahig ng pugad natin at dun nagkakaroon ng problema mga kalapatids, nabubukangkang yung kanilang mga paa. Sa pamamagitan ng screen na to mga kalapatids ay maiwasan natin yung ganung problema. Kung wala kayong screen sa ilalim, okay lang naman, pero siguraduhin yung sapat yung dami ng buhangin mga kalapatids na nakalagay dun sa pugad. Kasi kung hindi, makakaskas ng inyong mga ibon yan. Ayan, halimbawa nakaskas nila yung ganyan, tapos yan na yung nakasayad yung kanilang mga paa, doon na nagkakaroon ng problema. Bumibingkong sila o nagiging sakang yung ating mga alaga. So ganito na lang para sigurado, dahil ililipad natin tong mga to. Ayan, doon na natin sila ilagay sa bagong pugad nila. Alright, so ibabalik ko na to mga kalapatids dahil nagagalit na sa akin yung kanilang mga magulang. And mga kalapatids, binalik na natin. Hindi na sa atin magagalit yung mga breeders natin at nilimliman agad o pinainitan agad ng hen o yung kanilang nanay. Hayaan na natin dyan para hindi sila ma-stress. Tambakan na rin natin mga kalapatids ng patuka itong ating mga ibon para siguradong hindi sila magugutom. Ayan, haluin natin kasi pinipili nila yan. At dito naman sa kabila, ayan, may grits pa sila pero lalagyan na rin natin yan ng minerals para siguradong lumaking malusog at listo yung ating mga inakay. At syempre, maging yung ating mga breeders na rin. Siguradong magiging malusog yung mga inakay ng ating mga breeders na ito. Hindi tayo mapapahiya dun sa ating kalapatids na si Sir Paul Ryan pagka binigay na natin sa kanya yung inakay na kanyang pinasuksukan. 1 eternity later. Time check mga kalapatids, 3:00 pasado ng hapon. At may good news ako sa inyo mga kalapatids, may papakita ako sa inyo. Ito, tignan nyo. Tadan! Nakauwi din sa wakas itong ating dagit na inampun, si Naruto, mula dun sa Sukat, Paranaque. Yung 30 minutes na liparan kahapon nito, yung kapatid ni Angel, nakasabay niya, ginawa niyang 30 hours. Grabe naman to, Naruto. Gusto mo pang matagalan no? Pang matagalan ng uwi. Pag-akyat ko, naghahanap siya ng maiinuman dahil nakasarado yung trapdoor natin mga kalapatid. Hindi siya makapasok para makainom. At nakita ko siya, inaabangan niya yung patak nung nakasampay na labahan. Pumapatak yun yung iniinom niya. Naawa ako mga kalapatid, kaya pinapasok ko na. And then ayan, ni-recover ko na siya. Pinakain na natin siya ng patuka na makakapagpa-recover sa kanya. At nakainom na rin siya ng tubig dyan na may electrolyte. Kaya road to recovery na to itong ating kaibigang ibon na ito. So hindi na tayo mapapahiya kay Sir Katzman. Sir, shoutout sa iyo. Andito na yung ibon mo. Nakabalik. Alright? So siguro sa susunod, titrainingin natin to. Pagtsatsagaan natin to. Gagawin natin ang ating makakaya. Baka mamaya may hidden talent to. Diba? So
So bigyan pa rin natin siya ng pagkakataon na i-redeem yung sarili niya. So bibigyan natin niya ng magandang programa. Okay. Samantala mga kalapatids, ayan, katatapos lang ng malakas na ulan at muli na namang namumuo yung mga kaulapan. Huwag uulan ulit mga kalapatids dahil nga mayroong bagyo. Kaya nakikita nyo, meron naman tayong mga trapal-trapal dyan para naman hindi mabasa yung ating kulungan at yung mga dumi nila na maaaring magdulot ng sakit sa respiratory ng ating mga alaga. Ayan mga kalapatids, ingat-ingat kayo. May bagyo at mag-aantabay lang tayo kung matutuloy ba yung mga mid-toss sa club at sampahan sa Biyernes dahil nga merong sama ng panahon. So antabay lang tayo, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-recover dito sa ating ibon na si Zomba at maging dito kay Jessie. Kaya walang bibitiw mga kalapatids, tutok lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para na sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ingat kayo mga kalapatids, keep safe, yung mga ibon nyo baka mabasa, secure nyo na mga kalapatids. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!